Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, pagpalain mo yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Ha? Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. No? Panahon na ng ubo, ano? Ubo tayo ng ubo. No? Pakitakpan po yung bibig pagka umuubo para naman walang madagdagan pang umuubo. Ano po? Ayan, no, nakikita ko kayong lahat. Ha? Panahon na ng ubo, panahon ng sakit, alagaan ang sarili. No? Yung mga matatanda, mag-ingat po. Ano? Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa isang lalaki na paulit-ulit nananaginip. Nananaginip pa po ba kayo? Ha? Nananaginip pa? Patingnan nga yung katabi nyo kung nananaginip na.
Ayan, nananaginip na yan. Oh. May lalaki, paulit-ulit siyang nananaginip. Kaya naman gusto niyang maintindihan ang kanyang panaginip. At nagpunta siya sa isang ermitanyo na magpapaliwanag ng kanyang panaginip. Doon, kinuwento niya sa ermitanyo ang kanyang panaginip. Ang sabi niya, siya ay laging nananaginip na hinahabol ng isang leon. Ano po ang humahabol? Yan, gising pa kayo, no? Mamaya patulog na to eh. Very good, gising pa. No? Kaya naman, para hindi siya mahabol ng leon, ang ginagawa niya sa kanyang panaginip ay umaakyat siya sa isang puno at nauupo doon. Habang nakaupo sa sanga ng puno, may makikita siyang dalawang daga. Isang itim at isang puting daga. Ilan ang daga? Anong kulay? Yan, no? Habang kinakain yung sanga na pinag-uupuan niya. No? Imagine niyo, may daga. Yung daga, ningangat-ngat yung sanga kung saan siya nakaupo. Pag nangat-ngat na yung sanga, ano mangyayari sa lalaki? Kaya naman, napapatingin siya sa ibaba na kanyang pagbabagsakan. At sa ibaba, nakikita niya ang isang ahas na nakanganga. Anong nakikita ng lalaki sa baba? Anong ginagawa? Pakitingnan yung katabi. Nakanganga na ba? Yan, no? At nang makita niya na malapit nang maputol ang sanga na kanyang pinag-uupuan, humahanap siya ng iba pang sanga na makakapitan. Siyempre, lilipat siya. No? Ganito yung panaginip niya, paulit-ulit. No? At pagtingala niya, meron siyang sanga na makikita na mayroong pulupukyutan. Alam niyo po yung pulupukyutan? Oo, yun, no? Honeycomb, no? At gagawin niya, kakapitan niya ang sanga na iyon para lumipat. At doon, titikman niya ang pulot o titikman niya yung honey. At kapag matikman niya na ito, nakakalimutan na niya ang leon, ang dalawang daga at ang ahas. At bigla siyang magigising. Sabihin mo nga sa katabi mo, gising. Yan, oh. Sabi ng lalaki, anong ibig sabihin nito? Ipaliwanag mo nga. Ayon sa ermitanyo, ang kanyang paliwanag sa panaginip ng lalaki, ang leon na nakikita niyang humahabol sa panaginip ay ang kamatayan. Sabi niyo nga po, kamatayan. Yan. Lagi kang hinahabol ng kamatayan san ka man magpunta. At ang itim at puting daga ay sumisimbolo sa gabi at araw. Kinakain nito ang iyong oras at nilalapit ka sa kamatayan. Yung ahas, yun ang iyong libingan. Andyan lang siya. Inaantay ka lang mahulog. At ang pulot o honey ay ang mundo. Kapag natikman mo ito at nalasap ang tamis, nakakalimutan mo ang leon. Ano yung leon? Kamatayan. Nakakalimutan mo ang daga. Ano yung daga? Araw-gabi. Di ba? Pag sobrang ang sarap-sarap
ng ginawa mo. Ano sabi mo? Ay, gabi na pala. No? Uwi na ako. Di ba? Nakakalimutan mo ang oras at nakakalimutan mo ang ahas. Ano yung ahas? Nakakalimutan mo ang iyong libingan. Mga kapatid, hindi po ito panaginip, kundi isa itong realidad. Wala naman sa atin ang nag-iisip ng kamatayan o katapusan, lalo na kung natikman natin ang tamis ng buhay, di ba? Sino lang ba'y nag-iisip ng kamatayan? Yung mapait ang buhay, no? Di ba? Kaya nga naririnig natin sila sabi, gusto ko nang mawala sa mundong ito. Hirap na ako, di ba? Narinig niyo ba yung ganun drama? O nasabi mo na minsan yon? Ha? Pero pagka natikman mo ang tamis ng buhay, nakakalimutan mo ang kamatayan. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagpapaalala ng ating katapusan ng buhay. Katapusan ng buhay. Sakto naman dahil sa mga nalalapit na araw o nalalapit na linggo, matatapos na ang liturhiya o kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. At papasok na tayo sa panahon ng Adbyento. Pero bago tayo pumasok, pagnilayan muna natin ang sinasabing katapusan ng buhay. Alam niyo, minsan o madalas siguro, magandang mapaalalahanan tayo na ang buhay ay may katapusan. Tandaan niyo yan. Ang buhay ay may katapusan. Kaya yung paghihirap mo, may katapusan. Yung pagpapasasa mo, may katapusan. Yung ginagawa mong kasalanan, meron ding katapusan. At yung nililihim mo, mayroong katapusan. At sa ating unang pagbasa, inilarawan ang magaganap na katapusan. Ayon kay Propeta Malakias, darating ang araw na lilipulin niya ang mga palalo at masasama. At sa araw na yaon, matutupok sila gaya ng dayami. Nakakita na kayo ng nasusunog na dayami? Bakit sinusunog ang dayami? Hello? Ha? Hindi kasi wala itong silbi. 'Di ba? Sa isang lupa, nakakasira lang ito. At ganyan ang mangyayari sa katapusan. Mayroong titipunin at mayroong susunugin. Kaya anong sabi? Kayong mga masasama at palalo, titipunin at susunugin. Ngunit, sabi ni Propeta Malakias, kayo namang sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Malinaw. May masusunog at mayroong maliligtas. At yan ang katapusan. Samantala, pisikal na paglalarawan naman o pagsasalarawan naman ng katapusan ang ipinakikita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabi niya, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa madaling salita, magugunaw ang lahat. Magugunaw ang lahat. Lahat ng pinaghihirapan, magugunaw. Lahat ng ninakaw, magugunaw. Lahat ng mayroon tayo, magugunaw. Kadalasan, kapag may mga ganitong senaryo, ang unang ginagawa natin, maghanda. 'Di ba? Alala nyo, nung isang linggo, bago dumating yung bagyong Yuan, tayo ay pinalalahanan.
pinalalahanan para maghanda. Kapag may bagyo, ganyan. Ganon din, kapag may lindol o puputok ang bulkan, no? Pinapaalalahanan tayo. Kapag mayroong sakuna, yun kung alam natin na darating. Pero madalas, hindi natin alam. Oo, meron na tayo mga makinarya para malaman kailan darating ang bagyo, kailan darating ang unos. Pero mas madalas, hindi natin alam kung kailan ito darating. Kaya ang apektado sa mga ito ay ang mga hindi naghanda at walang ginawa. Ang mga apektado sa mga parating na delubyo, yung mga walang ginawa at hindi naghanda. Kaya naman, ang paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, maganda to, pakinggan niyo po. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang manghimasok sa buhay ng may buhay. Ayon. Yan. Yan ang ginagawa natin. Sa halip na maghanda, sa halip na magtrabaho, ano ginagawa? Ayaw magtrabaho at nanghihimasok sa buhay ng may buhay. Yan ang magaling sa ilan sa atin. Manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa halip na mag-focus sa sariling buhay at ayusin ang buhay, puna tayo ng puna ng buhay ng may buhay. Puna tayo ng puna ng kasalanan ng may kasalanan. Pero ang sarili nating kasalanan, ang sarili nating buhay, ayaw nating atupagin. Hello? Buhay na buhay, no? Yung mga pagbasa. At yan ang paalala sa atin. Sa katapusan ng buhay, ang iyong paghandang o paghahandang gagawin, atupagin mo ang sarili mong buhay. Sa halip na tingnan mo yung iba, tingnan mo sarili mo. Anong pwede kong gawin? Anong pwede kong trabahuin para mas lumago? Para mapaghandaan ko ang aking katapusan. Maganda minsan, umattend kayo ng mga lamay. Uma-attend ba kayo ng lamay? Hello. Anong ginagawa nyo sa lamay? Nagsusugal, nakikikain, nakikipagchismisan. Huwag yan ang pakinggan nyo, huwag yan ang atupagin. Ano maganda sa lamay? No? Yung makinig kayo ng eulogy. Uso pa ba yung eulogy? Ha? Uso pa? Uso pa, no? O pumasok kayo sa loob, huwag kayo sa labas. No? Kasi sa labas, nandun yung sugal ha? Pumasok kayo sa loob ng punerarya o ng mga burol. No? Makinig kayo ng eulogy at maganda rin minsan. No? Pagmuni-munian at pagnilayan, kapag ikaw kaya ay namatay, anong sasabihin sa'yo ng mga tao? Anong sasabihin sa akin ng tao? Meron ka bang nagawa? O meron kang ginawa? Yun ang maganda. Kaya pag umatin kayo ng mga burol, yan ang tignan ninyo, yung eulogy. Para pag nilayan nyo, kapag ikaw ay nawala, anong sasabihin sa'yo? At para mapaghandaan mo to, atupagin mo ang sarili mong buhay. Itong paalala sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito, may katapusan at may kamatayan. Pero ang pinakamahalaga, atupagin ang iyong sariling buhay. Itong paalala ng ating mga pagbasa. Tayo ay ginigising para kumilos at trabahuin ang ating buhay dahil may katapusang magaganap. At sa katapusan, lahat ng ginagawa natin nung tayo ay nabubuhay ay magiging ating kahatulan. Amen. Amen.